Mga kapuso, nagbabadyang lumakas at maging isang bagyo ang LPA na papasok sa PAR bukas at tatawagin itong bagyong Amang, ang unang bagyo para sa 2019. Namata ng pag-asa, ngayong gabi lang po yan ang LPA sa layong 1,340 kilometers dyan sa may silangan ng Mindanao, nasa may Pacific Ocean pa yan, at sa wind map ng Metra Weather, makita natin mga kapuso unti-unti itong sirkulasyon na nakikita nyo, yan yung papasok ng PAR, at tutunguin itong Caraga region at nagbabanta po na ito ay maglandfall o tumama sa kalupaan araw ng linggo. Yan ay kung hindi magbabago yung tinitingnan nating wind forecast. At babaybayin din ito ang Eastern Mindanao at Visayas ngayong weekend. Pero mga kapuso, tingnan natin gaano ba kalakas itong LPA ito na magiging isang bagyo bago tumama sa kalupaan. Hindi ito inaasahan na isang super typhoon, Jessica at mga kapuso. Posibleng ito ay isang tropical depression. Makikita niyo yung hangin niya hanggang 30 to 60 kilometers per hour. So, yan ay para sa tropical depression. Pero mga kapuso, ang ano natin dito, hindi nangangailangan maging isang super typhoon ito para magdala ng pinsala dahil ang daladala nito ay mga malalakas na ulan. Sabado pa lamang ay ramdam na po yung malakas na ulan. Nakikita niyo yung kulay dilaw na yan na magkakaroon ng mga kulay pula at pink. Malalakas na ulan sa Mindanao at sa linggo, maulan na rin sa Visayas. Kaya maging I am ready sa banta ng baha at landslide. Halos buong Visayas sa Mindanao, sa weekend mararamdaman yung epekto niyan. At maging I am ready rin sa maulang panahon, mga kapuso, na makikisaya naman sa Sinulog Festival dyan sa Cebu at Ati-Atihan Festival sa Aklan na kung saan sa linggo ay halos nandyan sa may pagitan ng Visayas at Mindanao yung sentro nitong posibleng bagyo. Samantala mga kapuso, naitala naman ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila para sa amihan 2018-2019 at naramdaman ng 19 degrees Celsius kaninang 7:50 ng umaga. At asahan pa rin ang malamig na umaga bukas dito sa Metro Manila na nasa 20 to 21 degrees Celsius ang minimum temperature. Bahagyang magiging maula pero wala pong ulan. At wala pang epekto yung binabanggit nating LPA pero may mga pag-ulan dyan sa extreme northern Luzon, dyan sa may Cagayan Valley o Cagayan Valley region, Cordillera region, Aurora at Quezon habang maayos naman ang panahon sa nalaming bahagi ng Luzon. At may mahinang ulan ka naman dyan sa may Eastern Samar at Negros Island sa umaga at wala ka ng ulan sa nalaming bahagi ng Visayas. At sa hapon lamang po may inaasahang ulan dyan naman sa Caraga at Northern Mindanao region. Northern Mindanao at Caraga region, pero malaking bahagi ng Mindanao, mababa ang tsansa ng ulan. At dahil sa malakas na hangin amihan, may gale warning tayo mga kapuso. Diyan sa mga baybayin ng Batanes, kasama yung Calayan at Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Cagayan Province. Jessica? Mang Tani, yung mga lugar na tinamaan ng Usman, parang hindi pa huyata, I'm sure, no? Masyadong nakaka-recover. Tatamaan din ba sila nitong si Amang? Kung yung sentro ang titingnan natin, Jessica, dun sa wind map, posibleng hindi tumama yung sentro ng bagyo. Ito yung gawin na nating bagyo dito sa may Eastern Visayas, lalong-lalo na yung Northern Samar, Eastern Samar, maging dyan sa Bicol region. Yung sentro yan, Jessica. So makikita mo, dadaan ng Caraga region, posibleng dito tumuhin sa may Central Visayas bago pumunta sa may Mimaropa region. Pero ang mahalaga, yung uling ulan. Dahil yung ulan ang kahit hindi tumama yung sentro ng bagyo, yung ulan dahil sa ngayon ay amihan tayo, Jessica, yung convergence ng amihan at ng sirkulasyon ng bagyo, yun yung magdadala ng ulan. Kaya yung sentro niya na nandito sa may south ng Visayas o baba ng Visayas, pero ang ulan mo, Bicol region, Visayas, lalong-lalo na yung mga nagkaroon ng ulan noong dumaan yung bagyong Usman, Jessica. Yun nga yung dumali ng husto, Mang Tani, dun sa yung mga naulanan ng sobra nitong si Usman, no? Ito hong si Amang, malakas din hubang ulan ang dadalhin nito? Dito sa rainfall map natin, Jessica, makikita natin na maraming lugar yung merong kulay pula, yung merong kulay orange, yan. So ito papalapit pa lang, yung kulay dilaw, yan yung hanggang katamtaman. Ang matitingnan natin yung orange, pula at pink, na kung saan yan. Dito sa may Mindanao, Sabado pa lang o linggo ng umaga, maraming ka ng may orange at pink. Ganon din dito sa may Visayas at pagdating ng linggo ng gabi, dyan sa may Bicol region. Kaya yung mga lugar na yan, hindi lang yung mga dinaanan ni Usman na Jessica, buong Visayas, Mindanao, Bicol region, maging sa may Maropa, dapat maging I am ready. Pero yun nga, ang concern natin,
yung mga naging biktima ni Usman na halos hindi pa nakakabawi, eto na naman, uulanin na naman sila. Mang Tani, sasabihin ko sana na ano ba naman itong mga bagyong ito. Hindi pa natapos nung 2018 hanggang 2019, meron pa. Kaya lang, naalala ko rin po, ilang taon na tayo na umpisa ng taon may bagyo eh. Talagang ito na ho yung new normal, no? Dati kasi pag ganitong panahon, malamig, pero iniintay na lang natin yung summer, papa-summer na. Ilang taon na ho tayong nakararanas ng bagyo kahit umpisa ng taon. Tama yun, Jessica. At tinignan nga namin, yung for the last 10 years, mula nung 2010 hanggang 2018, out of that several number of years, kung mga 6 na taon na meron tayong bagyo ng January. Pero ito nga ang isang natin, Jessica, na ang mas matindi, yung katatapos lamang, halos wala pang isang buwan, na nanalasa yung Usman, ito na naman may kasunod. At yun yung medyo mas delikado dahil nga nagkataon na habang dumadaan itong bagyo dito sa atin, yung hanging amihan hindi ganun kalakas. Kasi kung malakas yung hanging amihan, medyo mababawasan yung ulang dadalhin dahil puro amihan yan, malamig, tuyong hangin, pero nangyayari, hindi ganun kalakas yung amihan kaya nakakapag-produce. At base doon sa rainfall forecast nga natin, talagang magdudulot ng malalakas na ulan itong bagyo. Kaya ulitin natin, Jessica, no? Hindi po ito posibleng maging isang napakalakas na bagyo. Baka nga tropical depression, pero muli, ang delikado rito yung ulan na dadalhin niya mula dyan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, hindi lang sa weekend, kundi posibleng maging Lunes at Martes pa, may extend yan dahil posibleng yung sentro nito, pagdating dyan sa may Visayas, baka halos hindi siya gumalaw ng 1 o 2 araw. Pero yan output, kaya babantayan natin ng husto ito, Jessica. Okay, pero tama ba, Mang Tani, maski pa paano may kabutihang dulot ito? Kasi di ho ba may prediction ng weak El Nino February? Pag ito ho, magdadala ng ulan, maninegate niya ho yung El Nino. Tama ho ba? Yes, Jessica. Actually, ayon sa Pag-asa, may mga ilang lugar sa Mindanao ang nakakaranas ngayon ng tinatawag nating dry spell. Hindi pa drought, pero dry spell. Ibig sabihin, ilang buwan na kulang yung ulan niya. So kahit papaano ito, magdadalang ulan. Kasi yung si Usman, ang pinaulanan niya itong Bicol Region, Southern Tagalog at Visayas, hindi masyadong umulan sa Mindanao. Pero ngayon, sa nakikita natin, may mga pag-ulan sa Mindanao, kaya kahit papaano mababawasan yung epekto niya. At actually dito sa Cagayan Valley Region, Jessica, halos walang ulan. At dyan sa may Ilocos Region, so kahit papaano, tingnan natin kung pagdaan itong bagyo, magpapaulan kahit papaano dito sa may Northern Luzon. So yun ang isang natin. Ang bagyo po, kailangan natin dahil sa ulang dala-dala. Pero kapag sobra-sobra naman, yun ang nagiging dahilan naman ng iba't ibang pinsala, Jessica. Hanggang kailan naman po itong malamig kayang mga umaga, Mang Tani? Kasi ang daming nagkakasakit dahil paiba-iba ho yung panahon. Malamig sa umaga, biglang ang init-init, parang summer, pagpapatanghali. Tapos kung minsan may ulan pa, kaya may flu season daw ho ngayon. Yes, Jessica. Ito yung kasagsagan ng hanging amihan ngayon, January hanggang February yan, Jessica. So, habang yung bagyo, magpapalakas pa rin yan ng hanging amihan. Kaya asahan pa rin natin, kung doon sa Northern at Central Luzon, hindi direktang apektado ng ulan, malamig na panahon naman ang magiging kapalit ng walang pagulan dahil sa paglakas ng amihan. At posibleng hanggang February ito, Jessica. Kaya ngayon pa lamang po, talagang dapat maging I am ready, lalo na yung mga taga Ilocos Region, sa Cordillera, meron ng frost, Jessica. Tama, yung andap. Andap ang tawag nila. Andap. Ngayon ko lang nalaman na andap pala yung local name nila ron, maging dyan sa Cagayan Valley hanggang dito sa may Central Luzon. So, kung yung pong dito sa Visayas at Mindanao, ang kanilang pinaghahandaan yung ulan, dito naman sa Northern at Central Luzon, ang paghandaan natin, yung malamig na panahon sa umaga, sa gabi, pero medyo maalinsangan sa tanghali. Kaya yun naman po, nagdudulot din ng mga pagkakasakit, lalong-lalo sa mga bata at sa may edad na, Jessica. Maraming salamat po, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.